Kailangan maging libre. Libre ng edukasyon. Libre sa lahat. Mayaman o hindi. Hindi naman mayaman, hindi naman papalibre yung mga pera. Pero ang karamihan sa ating mga kababayan ay hirap. Pangalawa, dapat libre din ang gamot, ospital, at doktor. Yan ang pinaka-basic. Yung dalawang yun ang napakahalaga. Kailangan ilibre na natin yun. Yes. Yan po. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, ito, aprobado na sa Senado ang panukalang batas na nagtatakdang magbigay ng proteksyon sa mga pasyente sa ospital na salat sa pondo. Alamin natin sa ulat ni Angel Pastor. Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magpapalakas sa proteksyon ng mga pasyente at kanilang pamilya laban sa pagpigil sa ospital dahil sa hindi pa nababayarang hospital bills. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1511 o Anti-Hospital Detention Bill, aamyendahan ang Republic Act No. 9439 upang mas mapalakas ang proteksyon sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ang kanilang gastusing medikal. Kasama rin sa proteksyon ang hindi pa nababayarang professional fees ng mga doktor at iba pang medical professionals. Kung gumaling na o maaari nang umuwi ang pasyente pero wala pa rin sapat na pera pambayad, maaari na siyang palabasin ng ospital. Kailangan lamang niyang lumagda sa promissory note o kasunduan para sa kanyang natitirang obligasyon. Maaari ring gumamit ng guarantee letter mula sa PCSO, DSWD o DOH ang mga pasyenteng kapos sa pera. Hindi na rin kailangan ng promissory note para sa mga indigent senior citizen na ma-endorso ng ospital sa DSWD. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, layunin ng panukala na tuluyang ipagbawal ang hospital detention dahil lamang sa hindi kayang bayaran ang medical expenses. Kasama rin sa panukala ang agarang pagpapalabas ng labi ng namatay na pasyente upang maibigay sa pamilya. Kailangan ding agad na ilabas ang death certificate at iba pang dokumentong kailangan para sa libing, pagkuha na benepisyo o legal na proseso kahit hindi pa bayad ang hospital bill. May multa at pagkakakulong naman sa mga ospital o empleyadong lalabag sa batas at kung paulit-ulit na lalabag ang isang ospital dahil sa sariling pulisiya o utos ng management, maaari pang bawiin ang lisensya nitong mag-operate. Suportado naman ni Senator Christopher Bongo, ang Vice Chairman ng Senate Committee on Health, ang naturang panukala. Ayon kay Go, alam niya ang hirap na dinaranas ng maraming Pilipino kapag nagkakasakit, kaya dapat umanong tumulong ang gobyerno para kahit papaano ay gumaan ang kanilang pinapasan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Hindi na po kailangan mag-promissory note itong mga naka-ospital, lalo na po yung mga vulnerable natin ng mga kababayan. Unang-una, gaya ng sinabi ko, kailangan maging libre. Libre ng edukasyon. Libre sa lahat. Mayaman o hindi. Hindi naman mayaman, hindi naman papalibre yung mga pera. Pero ang karamihan sa ating mga kababayan ay hirap. Pangalawa, dapat libre din ang gamot, ospital, at doktor. Yan ang pinaka-basic. Yan dalawang yun ang napakahalaga. Kailangan ilibre na natin yun. Ano mga promissory note? Libre nga eh. Dapat. Hindi ba sabi ko sa inyo, kung ako ang presidente, magdideklara ako revolutionary gobyerno, abolish ko Congress, at patutupad natin libre ang meron pa, magkano ba ang ating, magkano ang budget natin, di ba? Maabot sa trillion, 7.5 trillion. O dapat ang 1/3 nun, lagay mo sa edukasyon, ng libre lahat. Yung 1/3 nun, ilagay mo din sa libre ang gamot, hospital, doktor. Kaya-kaya yan, ninanakaw lang nga eh. Ninanakaw tayo, and yet we are surviving. This country survived despite the plunder of this crooked politician. Kaya ayusin natin ang sistema nito sa ating bansa. Maring kinundenan ng Senado ang insidente na naganap sa loob mismo ng campus ng Ateneo de Zamboanga High School sa Zamboanga City na ikinasawi nga ng ilang individual. Si Sheena Torno magbabalita. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building sa barangay Tumaga sa Zamboanga City nitong Martes.
Base sa ulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Zamboanga City, nasa 2 ang kumpirmadong nasawi habang isa naman ang sugatan sa insidente. Kabilang sa nasawi ang grade 7 student, ituturing na suspect sa insidente at napag-alamang anak ng commander ng Bureau of Custom Enforcement and Security Service sa Zamboanga. 21 estudyante naman ang napaulat na nakaranas ng panic attack at anxiety dahil sa pangyayari. We recognize that this incident could cause a lot of deep concern and worry for our parents, for our families, the guardians, for the students, their loved ones who you've entrusted to us. And we're deeply saddened by Kai's incident. We will remain cooperative with our government officials and with the police. We hold ourselves, obviously, to accountability when it comes to these laws. Samantala, kinondena naman ng mga senador ang insidente sa loob ng pribadong paaralan sa Zamboanga. Sa pahayag na isiset President Sherwin Gatchalian na magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga rito. Umapala rin sa Gatchalian sa Department of Education at pamahalaan ng Zamboanga na magbigay ng psychosocial support sa lahat ng mga mag-aaral at school personnel na naapektuhan nito. Ani Gatchalian, kailangang matukoy kung paano na ipasok sa paaralan ang 2 armas at kung saan ito nakuha. Nanawagan naman si Senator Robin Padilla na dapat ng aksyonan at repasuhin ang mga batas na may kinalaman sa kabataan at sa social media. Sinabi ni Padilla na maaring makaapekto ang marahas na online content sa pag-uugali ng mga kabataan. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa, na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, ay nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform, at iyan po ang social media. Sinabi naman ni Senator Bam Aquino na kailangang gawin ang lahat upang hindi na maulit pa ang insidente. Si Senator Mark Villar naman ay sinabi na mahalagang matukoy agad ang banta sa mga eskwelahan upang mapatatag ang seguridad dito at matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Yan, Attorney Sal, ito'y parang kahalintulad din sa nangyari nung nakaraang buwan doon sa may Tacloban nga, kung saan ilang estudyante din yung siyempre nagpanik, natakot. At ito nga ang insidente ito, Attorney Sal, kahapon lang to nangyari during nga din po sa ating programa afternoon. Mismo yung nagpaputok or yung namaril ay nag-live pa sa kanyang social media. Isa po tong estudyante doon, Attorney Sal, sa Ateneo de Zamboanga. Katunayan nga dyan, yung ama niya na isang opisyal ng Bureau of Custom ay nirelieve sa pwesto upang magbigay daan sa investigasyon at hindi maimpluwensyahan to. At yun nga, panukala nga po ng mga senador, mga mambabatas na ipagbawal na po yung paggamit ng social media, lalo na sa mga kabataan ngayon, Attorney Sal. Ano pong inyong komento dito? Unang-una, ilang taon ba yung namaril? Ano bang grado? Anong high school? Anong year? Nasa grade 9 po, Attorney Sal. So, Ibig sabihin, mga ilang taon yun? most likely, grade 9. Kung sa 10 year pa doon ng high school, nasa ano siya? Mga 3rd year high school, mga siguro nasa 14 or 15 years old, Attorney. Sa ngayon, hindi natin alam exactly anong nagtulak dun sa batang yon. Pamaril, kailangan malaman muna natin ang background bago tayo makabigay ng komentaryo. But what is concerning is that nangyayari sa ating kasaysayan. Hindi tayo pareho sa Amerika. Sa Amerika talagang maraming ganyan.
dito sa atin, bihirang-bihira. Kung ano nangyari pa lang yan nung ilang linggo na nakakaraan. Mm. Kaya kailangan maimbestigahan talaga. We have to know exactly the background of the 14 or 15-year-old student, ano ang nagtulak sa kanya. Hindi pa pwedeng basta tayo ang bibigay ng komentaryo ang hindi natin nalalaman yung tunay na background ng bata. Ano? Kasi hindi mo alam exactly Mm. kung may diferensya ba yung bata, o may nangyari ba sa bahay nila, sa loob ng eskwela, kailangan imbestigahan mo. Mm. Pero po yung panukala na ipagbawal sa mga minor, Attorney Sal, yung paggamit mismo ng social media, sang-ayon po ba kayo doon na hindi maka-access yung mga kabataan ngayon? Eh, paano pagbabawal yun? Kahit ipagbawal mo yun, is there a way of making these people not use their phones? Paano mo makipagbabawal yun kung may mga telepono yan? Kahit nga walang telepono, nandiyan ang telepono ng mga magulang, mga kapatid. Mahirap. Kailangan malaman muna natin Mm. kung ano ang nangyari.